senador at nakailang sesyon na po sa Senado, lagi po itong topakin at tila ba laging may kaaway. Ito nga pong huli, itong huling eksena ni Marcoleta, kung saan siya talagang binara na po ni Senadora Risa Hontiveros. Dahil hindi na nga rin nakakatiis itong kanyang mga kasamahan sa masamang pag-uugali nito ni Marcoleta na para bang laging naghahanap ng away. Yung huling ang eksena ni Marcoleta, yan nga po yung pinagsosori niya si Boying Rimulya, si Ombudsman Boying Rimulya, tungkol po doon sa comment ni Boying, tungkol doon sa Bendalo, na sinabi po ni Erwin Tulfo. Tungkol po yan doon sa issue kung dapat bang ibalik muna ang ninakaw na yaman bago tanggapin ang mga diskaya bilang state witness. Yun po yung pinag-ugatan niyan Dahil ang gusto ni Marcoleta ay hindi gawing requirement ang pagbabalik ng nakaw na yaman ng mga diskaya bago gawing witness. Pero para kay Boying Rimulya, para kila Erwin Tulfo, dapat ibalik muna yung ninakaw sa gobyerno, yung ninakaw sa taong bayan, bago tatanggaping state witness. Ganun lang po kasimple. Pero alam nyo, si Marcoleta, ewan ko ba, may pagkabuli ito, no? Hindi naman niya nabubuli sila Boying at yung mga kasamahan niyang senador. Lagi po siyang galit. Ngayon, pinagsosori niya si Boying Rimulya doon sa Senate hearing. Kaya nga po, ang gusto ni Marcoleta, isuspend muna yung rules para si Ombudsman Boying mag-sorry. Pero hindi na po yan pinayagan ni Senadora Risa Hontiveros. Sinabi niya, hindi pwede yan. Dahil napakahalaga ng ating mga deliberation tungkol sa budget, dahil lang dyan sa tantrums o pagmamaktol ni Marcoleta, ay sususpindihin ng rules. So, hindi po pinayagan. Kaya kita nyo po, no? Kahit sila Tito Soto, hindi man nila direktang sinasabi, nababad trip na dito kaya Marcoleta. Nung nakaraan lang, di ba, nagkasagutan po sila ni Ping Lacson. Dahil nung una nga, si Marcoleta ang humahawak niyang Blue Ribbon Committee. Pero nung napalitan na nga po yung liderato, mula kay Chis Escudero ay napunta na kay Tito Soto, nabago na rin yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Napunta kay Ping Lacson. At yun na nga, nung isang sesyon dyan, nag-eksena si Marcoleta, napiko na po si Lacson na sinasabing, are you trying to steal the show? Parang ganon, ano? Na talagang paepal po itong si Marcoleta. So sa napakaraming pagkakataon po, ay hindi matigil itong si Marcoleta sa kanyang mga eksena. Lalo na kung ang nakasalang po na mga usapan ay papabor sa mga Duterte, papabor kay Sara, papabor kay Rodrigo Duterte. Basta pabor sa Duterte, maingay po itong si Marcoleta na kumahol. Nakakalungkot dahil siya ay hinilal ng taong bayan bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Dapat yung pinagtatanggol niya, ang iniisip niyang interest ay yung interest ng mamamayan, hindi ng isang paksyon ng politiko. Nakikita natin kay Marcoleta, talagang ito, Duterte diehard ito, DDS ito, no? Hindi naman po iyan makakaila. So, ang dami po niyang mga paeksena at tama nga, naturuan siya ng leksyon. Kaya nga itong ginagawa ngayon ng COMELEC sa kanya, ay pinagpapaliwanag siya tungkol nga po sa kanyang sose. Yung ginastos niya sa eleksyon ay doble po kaysa sa kanyang kayamanan. 52 million po yung kanyang ari-arian, 52 million, pero ang ginastos niya sa eleksyon 112 million. Kaya sinasabi ng COMELEC ngayon, dapat kang tanungin dyan. Siguro isa yan sa mga pinagmamaktol ni Marcoleta, kaya laging mainit ang ulo niya, no? Di natin alam kung anong nasa tuktok nito ni Rodante Marcoleta.
Pero ang alam po natin, talagang ito 112 million. Kaya sinasabi ng COMELEC ngayon, dapat kang tanungin dyan. Siguro, isa yan sa mga pinagmamaktol ni Marcoleta, kaya laging mainit ang ulo niya, no? Di natin alam kung anong nasa tuktok nito ni Rodante Marcoleta. Pero ang alam po natin, talagang ito ay masasabi nating aso ng mga Duterte, no? Ewan natin kung tatagal yan si Marcoleta, pero tingin ko po, maingay lang yan, maingay lang. Pero sinabi nga, kahit nila Justice Carpio, dahil yan naman si Marcoleta ay abogado, hindi naman po yan na masasabing legal luminary. Kumbaga, natatawa na lang po yung mga dating Supreme Court Justice, sapagkat hindi naman yan yung masasabi natin na kinikilala pagdating po sa batas. Siguro si Marcoleta ay isang ordinaryong abogado lamang na naging congressman at ngayon nga senador. At maraming ang sabit yan, kagaya ng yung witness niyang si Gutesa, peke yung notaryo, surprise witness po ni Marcoleta yon. Bakit peke yung pirma ng abogado sa notaryo ni Gutesa? Isa pa yan sa mga kontrobersya ni Marcoleta, no? So, kaya laging mainit ang ulo ng taong to. Basta ewan po natin kung anong laman ng isip niya. Pero tingin ko po naman, unti-unti, talagang pinapakita sa kanya ng mga kasama niyang senador na hindi siya pwedeng mambuli-buli. At huli na nga, ito nga huli ay binara siya mismo ni Senadora Risa Hontiveros, no? So, yun lang po ang ating comment dito kay Rodante Marcoleta, no? Kuleg Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.